Ang lahat na nagaganap na ito ay isang paghahanda. Maipapangako mo bang nariyan ka sa aking tabi? May bagay ka bang hiniling na hindi ko tunupad, Amaya? Kung si Amaya ay may abay o pambihirang kakampi, hindi ba't nararapat lamang na kayo ay magkaroon din ng kapangyarihan? Lahad mo sa akin kung ano ang balak ni Amaya. Hangad ni Amaya na wala nang iba pang buhay ang magbuwi sa digmaan. Kaya nagpasya siya na mag-isa siyang lulusob sa pood. Binayaan. Nais kong ihabilin sa'yo si Bagani. Meron ka bang binabalak gawin? Wala na akong panahon upang pag-usapan to, Binayaan. Ibig ninyo ng panagang? Ngipin ng buhaya ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari niyong gawing panagang hara. Wala akong ibang nais makapiling. Kundi ikaw, magpakailanman. Ako naman ang magtatanong sa'yo, gaano mo ako kamahal? Mahal na mahal, Magani. Handa akong ialay ang buhay ko. Kalang-alang sa'yo. Maya, hindi mo kailangan ialay ang buhay mo sa akin. Kung meron dapat magbigay ng kanyang buhay, ako yun. Ako, Amaya, handang-handa akong ialay ang aking buhay. Alang-alang sa'yo. Tiyak ko matutuwa si Hara Lamitan, pagkat ito ang kanyang kailangan upang tiyak ang kanyang tagumpay. Kahit na makakuha pa ng ngipin ng buhaya si Lamitan, ay hindi yun magiging makapangyarihan kung hindi natin ito dadasalan. At sa tingin mo ba, Bulan, maaari nating hindi ito dasalan? Maghihinala lamang sa atin si Lamitan kung hindi natin ipagkakalob sa kanya ang kanyang kahilingan. Ngunit kung mapagbigyan natin ang kanyang hinihiling, tiyak na gagamitin ni Lamitan ang kanyang panagang laban kina Amaya at sa Ginoo. Tunay ang iyong iminika. Sa kanila nila ito gagamitin. Kaya't ako'y lubos na nangangamba ngayon. Sapagkat tayo pa ang gagawing kasangkapan upang higit na maging makapangyarihan si Lamitan. Kaya natin sa Hara, Ano kailangan mo sa aking asawa, Silay? pagpaumanhin niyo dato kung kayo man ay aking nagambala. Ngunit dala ko na ang ipinapahanap ng Hara kay Apong. Ano yan, Lamitan? Ito ang ngipin ng buhaya na gagawin kong anting-anting. Upang kahit na ako'y suguri ni Amaya, hindi niya ako magagapi. At sa halip, siya ang aking ihahatid sa sulan. Dahil, Ama, bakit gising pa kayo? Pagkat hanggang ngayon, lubha ako nagtataka kung bakit nanghingi ng basbas sa akin si Amaya kanina. Ang basbas ay hinihingi lamang kung ang isang tao ay may gagawing paglalakbay o isang mapanganib na bagay. Marahil, Ama, kaya ginawa yun ni Amaya ay bilang isang paghahanda sa nalalapit nating gagawing muling paglusob sa kanilang puot. Kung gayon, bakit sarili lamang niya ang hininga niya ng basbas? Iba ang kutob ko, Dayaw. At sana mali ang aking iniisip. Huling, saan ka nagtungo? Galing ako sa balay na kinaroroonan ng Ginoo. Ano? Inilahad mo na ba sa kanyang balak ni Amaya? Hindi ko nagawa yun, Aak, sapagkat si Amaya ay nasa balay ng Ginoo. At ayoko silang gambalain. Kaya't ipagpapabukas ko na lamang pakikipag-usap kay Bagani. Lagot ako nito kay Amaya. Tiyak na magagalit sa akin yan pag nalaman na ni Bagani ang balak niya. Kuling, mag-uusap muna tayo! Kuling! Pasintabi po ng babaylan ko ikay akin nagambalang muli. Ngunit, narito na ang ngipin ng buhaya na nais kong dasalan ninyo upang aking maging anting-anting. At nais kong agad ninyong gawin ang mga nararapat upang yan ay mapalakas.
At ibig ko na maging saksi si Apo sa inyong gagawin. Nang sa gayon, ako'y makatiyak na mga nararapat na dasalin lamang ang inyong uusalin upang lagyan ng sangkap ang aking panagang. At kakailanganin ko yan ng agaran. Masusunod, Hara. Nandito ako upang hingin ang inyong basbas upang makapag-isang dibdib ako kay Pinea. Ang inyong pag-isang dibdib ay naganap na. Binabati ko kayo, Bagani, pinayaan. Kayo ngayon ay mag-asawa. Patawad ko, inilihim namin ito sa'yo. Ngunit si Amaya na rin nagpili na huwag yung kapatid sa'yo na siya'y buhay pa. Alam ninyo kung gaano ko nais makita si Amaya. Hindi sana ako nakapag-isang dibdib! Si Amaya sana hinihintay mo ngayon! At kahit anong bagyo ang dumaan, giliw ko sana iyong tandaan. Pag-ibig ko ay walang hangganan. Tayong dalawa ang laging magkasama. Tayong dalawa sa hirap at ginhawa. Yan ang pangako ng puso ko sa puso mo. Tanging pag-ibig. Dato Pulahan, nagnanais si Hara lamitan ng anting-anting? Makukuha niya yun sa sandaling matapos ng mga babaylan ng kanilang ginagawang pagdarasal sa ngipin ng buhaya. Hindi ba kayo nababahala, aking dato? Purong babaylan, higit na makakabuti kung iyong lalakasan ng iyong pagdarasal, nang sa gayon ay aking marinig ang iyong mga inuusal. Ito ang ibig ng Hara upang siya'y makatiyak na kapangyarihan ng ating hinihiling lumahok sa ngipin ng buhaya at hindi kapahamakan. Mahal na Laon, mga mahal na diwata, kami sumasamo sa inyo. Palakasin ninyo at bigyan ng higit na kapangyarihan. Yaringipin ang buwaya na gagamitin ng Hara. Naway ito inyong pagtibayin at bigyan ng kakaibang lakas. At kapangyarihan upang sa sandaling may suot ang Hara ang kanyang anting-anting na hindi siya agarang masasaktan ng kanyang mga kaaway. At bakit ako mababahala? Batid kong gagamitin yun ni Lamitan upang pangalagaan ang kanyang sarili sa ating mga kaaway. Ngunit tiyak na lalaganap sa puod ang kapatiran na pagkakaroon ni Hara lamitan ng anting-anting. At tiyak na pangingilagan siya ng mga tao. At paano na kayo, aking mahal na dato? Paano na kung katatakutan si lamitan kaysa sa inyo? Aming susundin ang kaugalian. Narito ang gamit na gagawing anting-anting. Mahal na Laon, mga mahal na diwata, akin ito isusubo sa apoy nang sa gayo'y masimulan ninyo ang paghahalo ng kapangyarihan. Hindi ko inakalang may higit pa palang kasiyahan dito sa mundo. At nakamit ko yan sa piling mo, Amaya.
ito na ang pinakamasaya at pinakamatamis na gabi sa aking buhay. Ako din, Bagani. Kaya kung tunay mo akong minamahal, bakit tila may nakikita kong agam-agam sa iyong mga mata? Kung halimbawang mawala ako, Bagani, nais kong maging masaya ka. Ibig kong magkaroon ka ng asawa, ng katuwang sa buhay. At kung mangyayari yun, nais kong balikan mo si Benayaan upang... Amaya. Hana. Hindi ko naiibigan ang iyong mga winiwika. Kaya mahal na mahal kita. Hindi ako makakapayag na mawalay muli ako sa iyo. Ikaw lamang ang nais kong makasama. Nais kong ikaw ang maging iloy na aking mga magiging anak. Nais ko na ikaw ang aking magiging katuwang sa buhay. At kung ako man ay magiging raha, ikaw ang aking harap. Kaya ayoko na ng ganitong usapan. Ang ngipin ay ating pagbabagahin hanggang bukas ng umaga. Nang sa gayon ay mapatibay ito ng apoy. At mapatibay rin ang katawan ng taong magsusuot nito. Tunay na marami kang nalalaman sa mga gawain ng babaylan. Batid nung bata pa lamang ako ay naglilingkod na ako kay Oray Hilway. Dahil doon, kaya maalam ako sa lahat ng bagay. Kaya hindi mo ako mapaglalalangan. Patawarin niyo ako, Ginoo, Amaya, kung ako man ay maging kasangkapan ngayon ng inyong kalaban. Ngunit wala akong magagawa kundi pagbigyan si Lamitan. Kaya patawad kung ako pa ang kakalikha ng kapangyarihan na batid kong gagamitin din laban sa inyo. Patawad, mahal ko. Naway maunawaan mo sa huli ang aking dahilan. Hindi ko nais dagdagan pa ang bilang ng mga napapahamak. Hindi ko rin kakayanin na ikay mawala ng dahil sa akin. Lalo't ako ay nangako sa iyong namayapang iloy. Pinili ko ang digmaang ito, kung kaya't mainam na ako na lang ang sumuong dito. Salamat sa di malilimutang gabi. Salamat sa taos na pagmamahal. Dala ko ang pag-ibig mo na siya magpapalakas sa unos ng aking haharapin. Paalam, Bagani. Aking bituin sa langit. Paalam, aking mahal. Lamitan. Pulahan, ano ang ginagawa mo dito sa aking silid? Huwag kang mag-alala. Wala akong tangkang masama sa iyo. Pumasok lamang ako rito upang tingnan kung gising ka pa na sa gayon ay makapag-usap tayong dalawa. At ano naman ang dapat natin pag-usapan? Tungkol ito sa ating anting na iyong pinagagawa na tiyak na magdudulot sa iyo na kapangyarihan. Hindi ako nahihingit.
Pagkat ang aking mga batok ay itinuturing kong anting-anting. Marami na akong mga digmaan at pangangayaw na napagwagian ng dahil sa mga ito. At bakit mo ipinapahayag sa akin yan? Upang alam mo na kahit na magkaroon ka ng anting-anting, ay hindi ka pa rin makakahigit sa akin. Kaya ka naluklok ngayon na yung dahil sa akin. Kaya sana, sa mga kalaban mo lang gagamitin ang iyong anting-anting at hindi sa akin. At bakit mo naman naisip na sa'yo ko gagamitin ang aking panagap? Huwag na tayong magpanggap pa, Lamitan. Kilala kita. Batid kung kaya mo magtaksil, kahit sa iyong anak, makuha mo lamang iyong nais. Sabana pa kaya na hindi mo naman tunay na iniibig? Tayo ay magiging magkapanalig at magkaduktong hanggat tapat ka sa ating pagkasunduan. Ngunit sa sandaling, ako'y gawan mo ng masama. Magsisisi ka, Lamitan. Hindi mo iibigin magsisi ka, di ba? Mahal na Laon, hari nawang kahit ang aking batok ay nawaglit sa akin, ay hindi pa rin ako takasan ng kaisugan ng aking minana sa aking baba. Patnubayan niyo ako, mahal na Laon, mga diwata. Tayo na, Kapit. Kailangan na nating umalis. Kapuluan, mahal na Hara. Hindi kami nagtagumpay na mahanap ang mga nakatakas sa bihag. Ginalugad na rin namin ang buong puod. Umalaot na rin ang ibang mandirigma. Ngunit wala rin kaming napala. Kung gayon, saan sila nagtungo? Bakit hindi niyo sila makagilap? Silay, hindi na mahalaga kung saan man lumikas si Mantalat ang kanya mga kasama. Hindi naman natin sila kailangan sa ating puod. Sa halip ay ituon natin ang ating panahon sa ating hukbo. Kaya simula bukas, nais kong umpisahan na ninyong sanayin sa pakikipaglaban ang mga nakalap na mga bihag. Masusunod, Hara. Hindi mo ba nais ipahanap muli ang mga tumakas? Batid ko na ang isang mong anak ay kasama sa pangkat na yun. Katulad ng aking mga ipinahayag, hindi ko sila kailangan. Naway sagpangin sila ng mga mababangis na hayop o kay lamunin ng dagat sa kanilang pagtakas. Ano na pa rito kayo mga dayo? Magpakilala kayo! Kami ay galing sa banwa ng nasirang Raha Manggubat. Nais lang namin malaman kung ito ang pinanggalingang banwa ni Hara Lingayan, ang kabiyak ng nasira naming Raha. Dito nga nagmula ang inyong Hara. Ngunit bakit kayo na parito? Ano ang inyong sadya? Ibaba ninyo ang inyong mga sandata! Kilala ko sila, hindi sila mga kaaway! Talang! Wala kayong dapat ipag-alala. Mga kaanib sila ni Hara Lingayan. Maaari niyo kaming iwanan upang kami makapag-usap? Anong nagdala sa inyo dito sa banwa ng ating Hara? Tumakas kami sa tulong ng mga babaylan. Mahabang salaysay pagkat napakaraming nangyari. Ikaw, paano ka nakadating dito? Noong gabi na muntik ko nang mapaslang ang Raha, agad akong nagtungo kay Hara Lingayan upang sabihin sa kanya ang aking ginawa. Hindi ka dapat nagpadalos-dalos sa iyong mga hakbang, Dalang. Sadyang mapangahas ang ginawa mong balak na pagpaslang sa Raha. Ipagpatawad ninyo, Mana.
Ngunit hindi ko na alam kung anong aking gagawin kaya't idinulog ko ito sa inyo. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad, anak. Nangyari na ito. At kailangan nating tugunan ng suliranin. Nag-aalala lamang ako sa iyong buhay pagkat sa sandaling makita ng Raha ang palaraw na naiwan mo sa kanyang silid ay tiyak na paghihinalaan niya na nais mo siyang paslangin. Kailangan tumakas ka ngayon din, anak. Magtungo ka sa balay ng panday ng Gulawan at sabihin mo sa kanya na ihatid ka sa balay ng aking mga magulang sa aking pag-uutos. Kaya pala bigla kang nawala at hindi matagpuan. Utang na loob ko sa ating mahal na harang aking buhay. Lalo na't nalaman ko ng pagtugis ng mga mandirigma ni Raha ang away, pati na ang pagpaslang kayagang na akala nila'y ako. Ano nang nangyari sa ating puod? Wala na akong balita tungkol dito. At si Amaya, alam kong lumusob siya nung nakarang kabilugan ng buwan. Ano na ang nangyari sa kanya? Nabigo ang pangkat ni Amaya na palayain ng ating puod. Napatay man si Raha ang away. Ang pumalit naman sa kanyang katungkulan ay ang aking ganid na kapatid na si Lamitan. Si Amaya, anong nangyari sa kanya? Walang masamang nangyari kay Amaya. Nakatakas siya pabalik sa banwa ng mga lumad. Maraming salamat sa ating mahal na laon at patuloy nilang pinangangalagaan ang aking anak. Eh, ang mahal na Hara, nakatakas ba siya? Sa kasamaang palad ay pumanaw na ang Hara. Marikit. Kailangan niyang malaman na naganap sa Hara, Dada. Kailangan niyang malaman na si Hara Lingayan ay pinapaslang na ng aking ina. Muli ko na namang lilisayan ang pinakamamahal ko. At wala siyang kamalay-malay na akin siyang lilisanin. Ako ang kanyang tala, ang kanyang buwan. At siya ang aking liwanag, ang aking araw. Kay sarap manatili sa piling niya. Ayoko nang mawalay sa kanya. Ngunit batik ko rin kailangan kong isagawa ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung tayo magtatagumpay. Dasal ko nawa ay magbalik ako dito ng buhay at matagumpay. Nang sa gayon, maari ko ng habang buhay na makasama ang aking araw. Ay! Bakit kayo tumatakbo? Bakit kayo umiiwas? Inay! Inay! Kung gano'n yung nangyari dito? Bakit sumigaw? Napanaginipan ko ang ating Eloy. Totoo? Ano na panaginipan mo kung sa kanya? Hindi ka nais-nais, Banok. Hindi maganda naging panaginip ko sa kanya. Ngunit sana ganun lamang yun, isang panaginip na walang kahulugan. Nakita mo ba si Amaya? Hindi. Hindi ko nga alam kung siya'y pumunta rito. Sumama ka sa akin. Nais ko siya makausap muli. Banal na laon, diwatang malandok. Hihingin ko na muli niyo akong kasihan sa aking pagsalakay. Naway kalooban niyo ako ng ibayong lakas at talino upang tuluyang pumagapi at mapalaya ang aming puod mula sa mga ganid na kapangyarihan. Punong babaylan, pinatawag mo raw ako.
Nangangahulugan ba itong handa na ang aking anting-anting? Nagawa na namin ang nararapat. Kaya't maaari niyo niyang kunin mula sa apoy na magdamag na kasindi ang inyong panagang upang pagtibayin ang taglay nitong kapangyarihan. Ikaw ba'y nababaliw? Kapag kinuha ko ang ngipin sa apoy, tiyak na masusunog ang aking mga kamay. Hara, ito ang palatandaan ninyo kung ang mga babaylan ay nagtagumpay sa kanilang ginawa. Pagkat kung ang ngipin ay isang ganap ng anting-anting, kunin mo man to sa apoy ay hindi masusunog ang inyong kamay. Kung ganon, gagawin ko ang nararapat. Subalit sa sandaling kayo'y bigo at ako'y nasaktan, kaparusahan ang igagawad ko sa lahat ng mga babaylan. Batid mo ba kung kailan umalis ang iyong kaibigan, Ahak? Sa pagkakaalam ko, balak niya maglayag pagputok ng araw. Hindi ko hayaan na suungin ni Amaya ang digmaan na mag-isa. Ay hinala ako na isang mahinang umalagad ang pinagmulan niyan, pagkat madaling nakuha ni Naapong. Iisa lamang ang paraan upang masubok ang kapangyarihan ng aking panaga. At ito ay sa pamamagitan ng isang pagsubok. Nabatid na nila Bagani at Dayaw ang iyong binabalak. Anumang sandali ngayon ay naglalakbay na sila. Dala nila ang maraming sandatahang mandirigma mula sa banwang iyong pinanggalingan. Ikaw lamang ang makakagawa ng paraan upang hindi ka nila abutan. Ipasundo mo si Kabusaw at magtutuo sila ng asawa kong Hara. Banal na laon, naway bigyan niyo ng uno sa mga daraanan ni Bagani upang hindi niya ako masundan. Tingin ang aking tinig, ang aking panalangin, kung nagsumamo sa'yo. Kung gusto niyong bumalik, maaari niyo itong gawin. Ngunit itutuloy ko ang aking pagsunod kay Amaya, ano naman ang mangyari. Kabalaran na ang bahala sa aking buhay. Hahamunin ko ang unos na ito, masundan ko lamang ang aking tala. Sa pagkakataong ito, marahil hindi na tayo masusundan ni Bagani. Kaya tayo na, maglakbay na tayo. Nasasabik na ako sa paghaharap namin ni Lamita. Maayong gabi! Huwad na pinuno. Amaya,